Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga kapatid, ako si Jeffrey Palos ng CRC Chess, Tresimatres City. Samahan niyo po kami sa isang programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang pinamagatang God's will behind the scenes of Samson's desire. At ang Bible verse po ay ang Judges 14 verse 4. Ngunit bago tayo magpatuloy, tayo dumako sa isang maiksing panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito, sa buhay at kalakasan ng bawat isa. Nawa Panginoon ay maunawaan namin ang mensahe ng iyong mga salita at matuto kami magtiwala sa kabila ng aming kahinaan at limitadong kaisipan. Kayo ang patuloy na gumabay sa amin sa araw-araw sa pagharap sa buhay. Ang lahat ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang title po is God's will behind the scenes of Samson's desire. Judges 14 verse 4. Hindi alam ng kanyang ama at ina na ito'y mula sa Panginoon na naghahanap ng pagkakataon laban sa mga Pilisteo, sapagkat ng panahong iyon ang mga Pilisteo ang naghahari sa Israel. Ang talatang ito ay tungkol kay Samson, isang hukom ng Israel. Gusto niyang pakasalan ang isang babaeng Pilisteo kahit tuto ng kanyang mga magulang. Mukhang mali ang desisyon ni Samson, pero pinapakita ng talata na ginamit ito ng Diyos bilang bahagi ng kanyang plano. Hindi ibig sabihin na tama ang ginawa, pero kayang gamitin ng Diyos kahit ang kahinaan ng tao. Ang mga Pilisteo ang umaapi sa Israel noon. Naghahanap ang Diyos ng paraan para simulan ang pagliligtas sa kanyang bayan at si Samson ang gagamitin ng Diyos. Ngunit si Samson ay sumunod sa gusto niya, hindi sa standard ng Diyos. Subalit nakakagulat dahil ginamit pa rin siya ng Diyos. Ang tanong, ibig bang sabihin ay okay lang sundin ang gusto mo kahit mali? Ang katotohanan ay hindi hadlang ang kahinaan o pagkakamali mo para kumilos ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin na tama ang maling desisyon. May mga aral po tayong makuha sa talatang ito na kahit hindi malinaw ang sitwasyon, ang Diyos ay may malalim na layunin, gaya ng nabanggit din po na hindi hadlang ang kahinaan mo para magamit ka ng Diyos. At ang plano ng Diyos ay hindi nasisira ng pagkukulang ng tao. Minsan, ang conflict ay hindi lang problema. Pwede din itong maging simula ng breakthrough. Minsan akala natin ang nangyayari sa buhay natin, rejection, conflict o hindi naasahang sitwasyon. Pero tulad ng kwento ni Samson, may mga bagay na hindi natin alam pero alam ng Diyos. Hindi man natin naiintindihan ngayon, hindi ibig sabihin na wala na itong purpose. Kaya magtiwala lang tayo sa Diyos kahit hindi pa man natin nakikita ang kasagutan. At sabi po sa Isaiah 55 verse 8 to 9, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi nyo pag-iisip, niyang yung mga lakad man ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon din ang aking mga lakad ay higit na mataas sa inyong mga lakad, at ang aking pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Sa Ephesians 1 verse 11, ang sabi, sa Kanya tayo tumanggap ng mana, ayon sa layunin niya na gumawa ng lahat ng bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Salamat sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa inyong mensahe at mga salita na ang aming mga natutunan at narinig ay may apply namin sa aming mga buhay. Magtiwala sa iyo sa kabila ng aming kahinaan. Maraming salamat sa patuloy na paggabay at pagmamahal sa amin. Dalangin din po namin ang mundong aming ginagalawan ay ingatan mo at iligtas sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po muli. Ito ang aming salamat dalangin sa nag-iisang Panginoon na tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ng salita ng Diyos mula sa ating mga puso. Dahil po sa magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kami samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya niyo pong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.